Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So tutuloy natin inshallah yung Fatawa Ramadaniya ni Sheikh bin Baz rahimahullah. Sa sumunod na tanong, yung kahapon tungkol sa yung pang-inject para sa diabetes. At yun nga, yung insulin ang tinutukoy dito. La yuftir, sabi ni Sheikh bin Baz rahimahullah. Kasi wala naman yung nutritional value. Hindi yung katulad ng dextrose na may nutritional value. So, inject man siya daw sa muscle o inject man siya sa warid, sa ugat, hindi ito makakasira ng fasting. Pero ang insulin naman sa muscle talaga siya ini-inject, di ba? Hindi naman sa ugat. At may follow-up dito na tanong, ito nga ngayon inshallah. Makadalikal kohol wat taktir fil ain. So ganun din ba yung kohol, yung nilalagay sa mata? Minsan para siyang eyeliner na nilalagay sa mata. Gamot yun, hindi yun pampaganda, kumbaga gamot yun sa mata. Ang tawag doon? Ha? Ay mo? Iba yun, iba pa yung kohol. Yung kohol na talagang pinapahid siya. Hindi pinapatak. Pinapahid siya sa mata. Kumbaga kada kurap mo, yung gamot na nandoon, mapupunta sa mata mo. Mapupunta sa mata mo. Yung Tactirol Ain, ito yung ay mo nga, o Baisin. Ito siya. So paano daw itong dalawa na ito na gamot sa mata? Yung kohol na pinapahid sa mata at itong pampatak sa mata. Sinabi ni Sheikh rahimahullah, wat taktiru la yufattiru la fil uduni wa la fil aini. Lakin tarkuhu ila al-layli awla khurujan min khilafil ulama. Yung pangpatak daw sa mata o kahit sa tenga ay hindi nakakasira ng fasting. Pero kung magagawa ng tao na ipagpaliban ito sa gabi, mas mainam para kumbaga magiging safe siya mula sa anumang pagtataliwasan ng mga ulama sa pananaw tungkol dito. Dahil maaring mayroong mga nagsasabi nga na nakakasira ito ng fasting, pero ang pinakamatibay dito, hindi ito nakakasira ng fasting. Unang-una, hindi ito pagkain. Pangalawa, hindi naman talaga ito umaabot sa tiyan na lumalampas sa lalamunan. So hindi talaga ito makakasira ng pag-aayon. So nga yung yung gamot ko sa tenga, alhamdulillah, 3 times a day yun. So matatapat yung pagpatak ko na pangalawa at pangatlo sa araw. Kasi yung inuurasan ko yun every 8 hours. Alas 10 ng gabi, tapos alas 6 ng umaga, alas 2 ng hapon. So yung dalawang patak matatapat ng oras ng fasting at hindi naman siya nakasira ng fasting, alhamdulillah. Buti nga pati yung gamot Yung gamot, kaya pala sinasabi ng doktor, gabi lang iinumin. Kasi bukod dun sa maaring may epekto siya dun sa paghinga ng tao. Kasi tatanggalin niya talaga sa ulo mo yung kung ano mang mga plema, sipon. Ganun siya. Matindi pala yung magpatulog. Yung nireseta sa akin. Kaya sabi, iinumin mo lang talaga ito bago ka matulog. Sabi ko sa kanya, alhamdulillah, Dok, kasi Ramadan ngayon So, saktong-sakto. Kasi nga, nung ilang araw na akong umiinom, yung mga unang 3 araw ko nang inom, ang tindi talaga ng ng talab. Pag inom ko, tulog agad ako. Pag gising ko, sahur na Ano rin kasi siya, cetirizine. Di ba cetirizine, maliit lang yun Yung siya, laki-laki Talagang minsan nangyari sa akin, pangalawang inom ko yata, lumabas ako, CR ako, tapos paggising ko, gigising ko ng misis, nandun pala ako nakaupo sa sa opisina, doon sa, may kwarto kasi ako doon, ginawa ko ng opisina. Nakaupo ako doon ako nakatulog, di na ako bumalik sa kama. Mas malapit sa CR yun Sabog ko, mag-aantindi ng mashallah, yung epekto niya. So ito nga, yung pampatak sa tenga, sa mata, pwede siguro pampatak sa, kumbaga, sa ilong, kung meron man. Pero syempre, binanggit lang naman dito yung di ba? Yung tenga tsaka mata. Yung sa ilong,
Ang problema sa ilong, mas ano siya, mas malapit sa lalamunan eh. O, diretso siya. Kaya nga minsan, di ba, yung pagka, yung nasa mid, lalabas sa ilong. Di ba? Yung kinakain mo, lalabas sa ilong. Naalala ko si Benji. Si Benji, yung pansit niya, lumabas sa ilong eh. So, konektado siya. So, maaring yung ilong hindi katulad nito na nakasing luwag dito sa usapin na ito. Final qatara wal ibra kullu hada la yuftir o la yufattir. Kalimutan ko ano bang mas tama dito. La yuftir o la yufattir, pareho lang naman inshallah. So pareho daw ito, yung injection at yung pampatak ay hindi nakasira ng pag-aayuno. La yufattir. Lakin, idha kana lil gada, idha kana yuati ibrun lil gada, hadihi mufattira. Yufattir pala talaga. Yuftir yung tao, yung hindi mag-aayuno. Yufattir yung nakakasira ng pag-aayuno. Sige nga, pero kung ang mga ito daw ay mayroong sustansya, na ang mga ito ay naghahatid sa katawan ng sustansya, ito ay nakasira ng fasting. Amma katarata fil ain wa fil udun, ibratun fil adal, fil waridi hadihi la yufattir lis-saimi. La yufattir as-saima. Pero nga yung mga pampatak sa mata at sa tenga, at yung pang-injection sa muscle at sa ugat, hindi ito nakasira ng pag-aayuno ng sino man nag-aayuno. Lakin tarkuha fil layli afdalu wa ahwatu. Pero ang pag-iwan sa mga ito ay mas mainam at mas safe. Andito naman, binanggit ni Sheikh Rahimahullah, yung ahwat. Napakagandang kumbaga maging ito kumbaga maging mindset din ng Muslim. Yung kunin din niya bukod doon sa rajeh, yung yung pananaw na mas maraming ulama ang kumukuha ng pananaw na yon, kunin niya rin yung ahwat, kumbaga mas ligtas, mas safe inshallah. Kasi nga sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Iwan mo ang nagbibigay sa iyo ng pagdududa tungo sa hindi magbibigay sa iyo ng pagdududa. Okay, kung nagdududa ka, iwan mo inshallah, wag mong gagawin. Pero siyempre, ang bagay na ito may kinalaman lang sa usapin na ito. Ang bagay na ito may kinalaman lang sa usapin na ito. Kapag nagdududa ka, kung nagkakasala ka ba o hindi, huwag mong gawin. Okay? Pero kung sa mabuting gawain, halimbawa, nagdududa ka kung gumagawa ka ba ng riya o hindi, gawin mo pa rin yung mabuting bagay. Kasi, ang magiging epekto ng pagtalikod mo sa mabuting gawain para hindi ka mapagbintangan ng riya din. Yun ay riya pa rin. So dito lang siya applicable, nilinaw lang natin. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Yun nga, ja'luha fil layli yakunu ansabu wa ahsanu wa ahwatu wa ab'adu anishubuha illa idha kanat al-ibr litagdiya yatagadda biha fahada tufattir as-saim. So, gagawin niya ito sa gabi kasi ito raw ay ansab, mas nababagay, ahsan, mas mabuti, ahwat, mas ligtas, abad, anisyubuha, mas malayo sa mga pagdududa. Alhamdulillah. Liban na lamang kung ito ay tiyak. Kapag sigurado, iwan mo rin talaga, siguraduhin mong iiwan mo. Dahil kung ito ay tiyak na mayroong sustansya, ito ay nakakasira nga ng pag-aayuno at dapat mo lang talagang iwan. So isa pang dapat nating linawin dito sa da'ma yaribuka illa ma la yaribuk. So hindi ito applicable sa pagbibigay ng hatol. Bawa kung nagdududa ka pa sa kalagayan ng hahatulan, huwag ka muna maghatol. Okay? Kasi magkaiba ito So ito, iniiwan mo isang bagay para mapunta sa kaligtasan. Pero sa paghahatol, dapat maging safe ka rin sa paghahatol. Okay? Maghahatol ka lang sa pamagitan ng yakin
hindi sa pamagitan ng pagdududa. So dapat malinaw ito sa mga tao, insyaallah. Masyaallah, wala nang kuryente. Sumunod na tanong, idha safara saimu wa arada ar-rujua fi nafsil yawm fahal lahu tarakhus bi rukhsati safar? Halimbawa, maglalakbay daw ang nag-aayuno. Kumbaga yung mismong araw na yun, nag-fasting siya. Yung mismong araw na yun, nag-fasting siya at gusto niya kumbaga sa kanyang paglalakbay, idha safara saim, kumbaga naglalakbay siya, wa arada ruju fi nafsil yawm, at babalik din naman siya sa kanyang biyahe. Kumbaga balikan lang siya. Halimbawa, aalis siya rito alas 6 ng umaga, fasting siya, tapos pupunta siya ng Pangasinan, 200 kilometers, tapos babalik din siya sa hapon, asar, halimbawa, balikan lang. Pwede ba siyang hindi mag-ayuno? Na ibig sabihin, pwede ba niyang kunin ang pagpapahintulot na hindi siya mag-aayuno dahil sa paglalakbay? So sabi ni Sheikh rahimahullah, so sa kahit na ganitong kalagayan, lahu at tarakhusu hatta yarji'a fayda raja'a amsak. So ito na, nilinaw ni Sheikh rahimahullah, pwede na siyang hindi mag-fasting. Pero lilinawin natin dito sa ganitong kalagayan, di ba alas 6 pa yung pagbiyahe niya, sample natin, di ba alas 6 pa yung biyahe niya. Magsisimula pa rin siya sa araw na yon na nag-aayuno. Magsisimula pa rin siya sa araw na yun na nag-aayuno kasi hindi pa naman siya naglalakbay eh. So katulad sa musafir, yung naglalakbay, hindi pa siya magpapaikli ng sala habang nandun pa siya sa lugar niya. Halimbawa, aalis ako, di ba, nung huling biyahe ko, umalis ako after Jumu'ah. Hindi ako nagsala rito ng asar na ginawa ko siyang kasar at jump. Hindi. Doon ako nagsala sa daan, sa biyahe. Hindi advance. Hindi mo siya i-advance. So ganito rin, hindi mo i-advance ang pagpuputol ng pag-aayuno. Hindi mo siya i-advance. Pero yun nga, pwede niyang putulin ng pag-aayuno. Ito yung sinasabi ni Sheikh rahimahullah. Pero, pag uwi niya, hindi pa rin siya kakain at iinom. Hindi pa rin siya kakain at iinom kasi, kumbaga, natapos na yung dahilan ng kanyang hindi pag-aayuno. Kasi umuwi na siya. Naintindihan niyo? Ulitin natin doon sa sample natin na umalis ng alas 6 ng umaga. So, ang adan na alas 5, so magsasahur pa rin siya, magsasala ng Fajr, tapos umalis siya ng alas 6 ng umaga. So, mula doon, musafir na siya. So, pwede na siyang kumain pagdating niya ng terminal. Halimbawa, dumating siya ng season, yung terminal sa season. Na siya doon, nagputol na ng fasting. Tapos, bumalik din siya agad. May kinuha lang siya doon, bumalik siya agad. Asar, nakabalik na siya na naman ng La Union. Pagdating dito ng La Union, hindi na siya musafir. Pero, yung kanyang fasting, yung nga, hindi nga niya tinuloy na, di ba? Pero mananatili siyang hindi kumakain at hindi umiinom. I-apply natin sa sala para mas maintindihan natin. Okay? So, aalis siya ng alas 6 ng umaga, wala namang sala nun, di ba? So, pagdating niya doon, sa kanyang paglalakbay, nabutan siya ng oras ng duhur, pwede siyang magsala ng duhur at asar, ng kasar at magkasama. Pwede. Pero halimbawa, hindi siya nakapagsala doon. Hindi siya nakapagsala sa Pangasinan, halimbawa, o saan man sa kanyang dinaanan. Pagbalik niya ng La Union, saka lang siya nagsala. Oras ng asar, saka lang siya nagsala. Hindi pa siya nakapagduhur. Ang duhur at asar niya, pwede pa rin pagsamahin, kada ang duhur. Pero 4 na rakaah. Hindi niya pwedeng paikliin. Dahil walang anumang dahilan na ang sala ay gagawin ninuman ng 2 rakaah o pinaikli, liban na lang sa paglalakbay. Kahit ang may sakit, hindi pwedeng magkakasar ng sala.
Pwede siya mag-jump. Pinahintulutan ng mga scholar, di ba, may sakit, pwedeng pagsamahin yung sala. Halimbawa, dun sa mga tao na palaging nasisira yung kanilang wudu. Okay, nahirapan tumayo para mag-CR, mag-wudu. Pagsamahin niya yung sala niya. Okay, nawawalan siya ng malay. Pagsamahin niya na yung sala niya. Yung mga jamaa na inabutan ng malakas na ulan. So, halimbawa, ngayon dito, di ba? Maghrib, tapos malakas yung ulan, halimbawa, pwede tayo magsala na ng isya pagkatapos ng maghrib. So, merong jump, pero hindi magkakaroon ng kasar. Ang kasar, mangyayari lang talaga sa musafir at hindi mangyayari kahit kanino man. Sa musafir lang talaga siya. Kasi nga, itong tao na ito, pagbalik niya, oo, pinutol na niya yung pag-aayuno niya, pero since nakabalik na siya sa kanyang pinanggalingan, hindi na siya musafir, so mananatili na siya sa imsak, hindi na siya kakain at iinom at gagawa ng iba pang pinagbabawal sa nagpa-fasting. Amma madama fi safari falahul fitru wa yusalli kasran. Pero nga habang siya ay nasa paglalakbay, ay pwedeng hindi siya mag-fasting at magsasala siya ng kasar, inshallah. Paikliin niya ang kanyang sala, inshallah. Sumunod na tanong, panghuli ngayong gabi, inshallah. Ma huwa al-maqsudu bi tasfidi syayatin fi syahri Ramadan? Anong ibig sabihin ng paggapos sa mga demonyo sa buwan ng Ramadan? So dito, sinabi ni Sheikh Rahimahullah, kumbaga piniliwanag niya, kasi kung paggapos sa Satanas, iniisip natin, di ba, literal, na nakagapos sa mga demonyo, ibig sabihin walang demonyo. Lahat sila nakagapos eh. Kaya ngayon matatanong ngayon ng tao, kung nakagapos pala yung mga demonyo, bakit may mga nangyayari pa ring krimen sa Ramadan? Ang Palestine, sinasalakay ng mga Hudyo tuwing Ramadan. Ibig sabihin may Satanas pa rin pala. So anong ibig sabihin nun? Yan nilinaw ni Sheikh Rahimahullah. Ya'ni killatu ma yakunu min sultanihim alladhi fi ghairi Ramadan. Ito daw ay ang pagkakabawas sa kanilang kapangyarihan o otoridad na bumulong o mag-impluwensya sa mga tao, na ang kanilang impluwensya sa Ramadan ay mas kaunti kung ihahambing sa iba pang mga buwan liban pa sa Ramadan. So ibig sabihin hindi pala literal ang pagkakagapos sa mga Satanas, sa mga demonyo kapag Ramadan. Hindi pala literal. So alhamdulillah, nilinaw ito ni Sheikh Rahimahullah. Tama nga naman. Na kasi kahit tayo, di ba? Kapag sinabi nating nakatali ang kamay, maaring idiom yun, di ba? Idiom. Hindi siya literal na salita, pero meron siyang kahulugan na mauunawaan ng literal. Nakatali ang kamay, ibig sabihin limitado ang kanyang kapangyarihan o ang kanyang otoridad, o hindi siya makaka-impluwensya o makakatulong dahil nakatali ang kanyang kamay. Hindi naman nakatali yung kanyang kamay literally, pero sa ganoong paraan siya sinasabi. Idiom ang mga tawag doon. So ito ay hindi literal. Kama fi nasil akhar, katulad na nababanggit sa iba pang mga teksto, fala yukhallasuna mithla ma kanu yukhlasuna fi ghairihi. So ayon sa iba pang mga paliwanag, hindi sila nakakakilos katulad ng pagkilos nila sa iba pang mga buwan, liban pa sa Ramadan. Ya'ni binisfi sultanihim, ay ya'ni bida'fi sultanihim. Ibig sabihin, paghina ng kanilang kapangyarihan. Ma yakunu sultanuhum kasultanihim fi ghairi Ramadan yad'af. So nga, ibig sabihin manghina ang kanilang otoridad at hindi ito magiging katulad ng kanilang otoridad o kapangyarihan o impluwensya sa iba pang mga araw liban pa sa mga araw ng Ramadan at gabi ng Ramadan, alhamdulillah. So ito pala yung ibig sabihin nito, alhamdulillah. So tutuloy natin inshallah yung iba pang mga fatwa ni Sheikh Rahimahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.